Hello, sound please. Sound test, mic. Sige po, tayo po magsimula po, magsimula, magsimula na po ng ating pang-umagang pananambahan sa ating Panginoon. Isa pong muling pagpalat, mabiyayang umaga po ng araw ng linggo sa ating lahat mga kapatid. Muli po nating purihin ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, sapagkat muli po niya tayong tinipon bilang isang tamang iglesia o simbahan
upang muli po natin siyang purihin at pasalamatan, at upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, ngayong umaga, tayo po muli manalangin. Aming dakilang Ama, makapangyarihan at kataas-taasang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sa biyaya po yung pinagkaloob sa amin, sapagkat muli ngayong umaga idinako niyo po kami sa lugar na ito, na ligtas Panginoon, upang muli po kami magsama-sama Panginoon, at upang muli niyo kapintipunin bilang isang tamang iglesia o simbahan, upang muli po namin kayong purihin at pasalamatan, at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat Panginoon sa magdabag na lumipas na pinapilog mo sa amin, na kami nakapagpahinga ng matikusay, at muli niyo kaming ibinangon Panginoon. Ama namin Diyos, kayong aming soberanong Ama na siya nagpapahayag ng mga wakas sa pangyayari mula sa pasimula, ayon po sa iyong salita sa Isaías chapter 46 verse 10. Ano mang pong aming nakikita na nilikhan niyo po dito sa lupa Panginoon, maging yung aming hindi nakikita, patuloy lamang po itong pinapahayag Panginoon ng buo niyo pong kalawalhatian. At hindi lamang po dito po sa lupa na aming kinalalagyan Panginoon, kundi maging doon po Panginoon sa buong sangkalakitan na naroon ng nakulukan Panginoon, naroon ng trono Panginoon, na maging sa buong kalawakan ng langit, at maging sa buong kalawakan ng dagat, at sa kailaliman po nito, at maging sa mga isda at sa iba pang mga hayop na tumitira po dito Panginoon, maging sa mga igusing papuwid at panghayop sa parang, at lalong-lalo po sa aming mga buhay, na inyo pong pinagkaloob. Maraming salamat pong Ama, sa patuloy pong pagpapahayag sa amin ng inyong kalooban. Ama naman Diyos, sa umagang ito, kami nagmamakaawa na lumalapit sa trono po ng inyong biyaya. Muli po kaming bigyan ng kakayanan, Panginoon, upang aming irantad sa inyong aming mga pagsalangsang at aming mga pagkakasala. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na kilalanin po namin ang aming mga kasalanan na nagawa po namin, hindi po namin alam. Ipakilala niyo po ito sa aming Panginoon, at kami po inyong disiplinahin. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kakayahan, Panginoon, na magkaroon po kami ng hindi lamang po ng self-confession, kundi bigyan niyo po ng self-examination sa aming buhay. Tulungan niyo rin po kami na kilalanin, Panginoon, hindi lang aming mga kasalanan, kundi gayon din naman po ang aming mga kasamaan at pagsalangsang sa inyong paningin, Panginoon. At Ama, dalangin po namin na ipagkaloob niyo po sa amin ng inyong pagpapatawad, Panginoon. At tanggapin namin ang inyong kapatawaran na nagmumula po sa kaputihan ng inyong kalooban, Panginoon, at inyong puso. Ama namin Diyos, ang panalangin namin sa iba pang mga kapatiran na naglalakbay po pupunta dito, ingatan niyo po sila, na sila po makarating na mapayapa at ligtas dito, na makasama namin ng pagpupuri sa inyo, na pagsamba sa inyo sa maghapon, sa Espiritu at katotohanan. Panalangin din namin ang iba pong mga kapatiran po namin sa ibang mga churches na nasa katotohanan, na magkakandak din po na kanilang worship service sa maghapon. Dalangin po na bigyan po sila ng kapayapaan at matiosing na pagtitipon at matiosing na pagsamba po nila sa Espiritu at katotohanan sa inyo po aming Ama. At dalangin po namin ang Bible Conference sa Biyernes, Panginoon, nagaganap sa Locabat, Quezon, sa Sovereign God Baptist Church, sa pagkakasiwa po ni Pastor Ronnie, na i-prepare niyo po at ihanda niyo po si Pastor Ronnie sa kanyang pag-host dito, Panginoon, at ingatan niyo po, Panginoon, lahat ng kapatiran na pupunta po at makiisa sa Bible Conference ito. Magkaroon na po ng malaking benefits ang Bible Conference ito sa mga taong dadating na unbeliever pa, Panginoon, na wala pang personal na kaligtasan at hindi pa po nakakaalam ng katotohanan sa espiritual. Naway pilusin po sila ng banal na espiritu, nabigyan niyo po sila ng kakayahan na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magkaroon ng tamang pananampalataya na nakapagliligtas na nagmumula po sa inyong aming Ama. Ama, ingatan niyo rin po, Panginoon, kami sa pagtitipon natin ito, mangyari nawa po inyong mabuting layunin at kalooban aming Ama. Muli, lahat ng kaluwalhatian, papuri, karangalan, paghahari at kangkarihan magpakailan pa man, itanging simenyo aming sa Barang ng Diyos na nagpapahayag ng mga wakas sa pangyari mula sa pasimula. Sa pangalan po muli po ng aming dakilang Panginoon, ang ating makapangyarihan tagapagligtas, ang aming Panginoon sa Kristo, at sa patuloy pong pakikisama ng makapagandang banal na Espiritu, ito po aming samo, hiling at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Ating pong buksan ang ating mga hymnal book sa page 15. Page 15, Come Thou Almighty King. Come Thou Almighty King, sing. Come Thou Almighty
mighty King. Let us thy name to sing, help us to praise. Father all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, Ancient of days. Come thou incarnate Word, girded on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now ruling every heart, and ere from us depart, Spirit of heart. To the great one in three, eternal praises be, hence evermore. His sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Amen. Sundan po natin sa page 99. Page 99, When We All Get to Heaven. Page 99 po. When we all get to heaven, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But once traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.
Mga biyayang umaga po mga kapatid. Buksan po natin mga Bible sa Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3, babasahin ko po sa King James Version. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. What profit hath he worked in wherein he laboureth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear before him. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God requireth that which is past. And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that for there is a time. I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts, even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other. Yet they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. All go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? Last verse. Wherefore I perceive that there is nothing better, that a man should rejoice in his own works, for that it is portion, for who shall bring him to see what shall be after him? Dadako po tayo sa panalangin at paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan, at ang kalawalatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nata sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagdadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon namin, Diyos, kami ay nagkapasalamat sa iyo
at aming pinupuri ang iyong malawalhating pangalan. Ngunit, sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at binabalik lamang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at naglulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay nito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang aming pagnanasang nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29:10 hanggang 18. Sa ating pong huling awitin, page 125, page 125, praise Him, praise Him. Praise Him, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, all earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest in angels and glory. Strength and honor, give His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carols they all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer.
For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sung His praises, Jesus our bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep, and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Last stanza. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga pag-iisip at ating puso sa salita po ng ating Panginoon, dadalhin po ng ating kapatid, Elder Norman Miliates. Mga pagpalang maga po sa inyong lahat. Muli po tayong tumayo at buksan po natin ang ating po mga Bible. So John chapter 16. The Gospel according to John chapter 16. Ating basahin ang talatang 13. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version English. Nevertheless, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. Sa Tagalog, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ipaunawa niya sa inyo ang buong katotohanan. Hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Ang narinig lamang niya ang kanyang sasabihin at sasabihin niya tungkol sa mga bagay na darating. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Magsilud tayong lahat. Dakila naming Diyos na banal at kataas-taasan, lahat ng parangal, pasasalamat at papuri ay amin pong malugod at masayang iniaalay at inihandog sa inyo. Dalangin namin na ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo. Kaya naman kami po ay mingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, mga pagkukulang namin, mga pagkakamali, mga karumihan. Hugasin niyo kami, Panginoong Diyos, sa dugo ng aming Panginoong Jesus. At dalangin po namin na ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay namin ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng kaunawaang espiritual. Lubos naming maintindihan ang mahalaga niyo mensahe sa amin at ang iyong mga salita na parang espada o tabak ay susugat ng aming mga puso at konsensya. Panalangin namin, Panginoong Diyos, payag niyo po ang iyong sarili sa amin. Lubos pa namin kayo makilala at ang aming Panginoon Kristo lamang ang may taas sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ang Banal na Espiritu po ang mag-convict sa amin. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong pong mensahe. Maliwanagan kami, Panginoong Diyos, at makita namin ang aming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat. Palagi nating sinasabi, mga kapatid, na ang tunay na save, ang tunay na
pupunta ng langit ay yung nakaranas ng kapanganakang muli. Marami po sa mga tao ay nagke-claim na sila ay saved na sila ay tumanggap kay Jesus Christ, pinatuloy na si Jesus Christ sa kanilang mga puso, sila ay nanampalataya, pero hindi naman nakaranas ng kapanganakang muli. Hindi nakaranas ng new birth, hindi nakaranas ng regeneration, hindi nangyari sa kanila yung sinasabing Jesus Christ na you must be born again, born of the Spirit, ang ibig pong sabihin niya. So, marami pong mga taong ganyan. At ang kapanganakang muli, mga kapatid, yan po isang bagay na hindi po ginagawa o nagagawa ng tao. Banal na Espiritu po ang nagsasagawa niya sa isang taong walang magagawa at walang kakayahan sa kanyang sarili. Yan tunay na saved, yung nakaranas ng regeneration. At na-establish natin ang katotohanan, mga kapatid, na ang taong nakaranas ng regeneration, new birth, hindi niya nire-reject ang truth. Kanyang tinatanggap ang truth. Siya ay umiibig sa truth. At siya ay nagpapatuloy sa truth. Napag-aralan natin last Sunday, mga kapatid, ang pagkakaiba ng natural man at ng spiritual man. Yung taong hindi pa nakaranas ng regeneration, ang tawag dyan ng Bible ay natural man. Yung nakaranas ng new birth, ang tawag dyan ay spiritual man. Siya isang taong espiritual. Ang natural man, nire-reject niya ang truth. Samantalang spiritual man, tinatanggap niya ang katotohanan. Ang tunay na mananampalataya ay umiibig sa katotohanan. Ang tunay na tagasunod o alagad ni Jesus Christ ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Ngayon, tanungin natin, mga kapatid, what happens if a person, after a person is truly saved, what happens? Does he remain ignorant? Does he remain confused? Does he remain unstable in truth? Or does something happen within him? Now, ang sagot ho ng ating Panginoong Sus tungkol dyan ay, sabi niya, after a person got saved or is truly saved, the Holy Spirit will guide him into all truth. He will guide you into all truth. Now, itong ating teksto na binasa, ito po ang sabi ng Panginoon Kristo about the Holy Spirit. At pag alis niya, kailangan niya kasi umalis. Kasi kung hindi siya alis, hindi po bababa, hindi darating ang Holy Spirit. Ngayon, sinabi ho ng Panginoon Kristo in chapter 16 kung ano po magiging ministry ng Holy Spirit, beginning in verse 7. Tingnan natin as we explain this text according to its context in verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter, another term for the Holy Spirit, Comforter, mga aliw. Siya ang taga-aliw ng mga anak ng Diyos, siya ang taga-aliw ng Iglesia ng Panginoong Sus. For if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, ano gagawin ng Holy Spirit? He will reprove the world of sin. The word reprove means to convict. Susumbatan niya, babagabagin niya ang sanlibutan patungkol sa kasalanan. Kailangan po yan, sapagkat ang tao po kailanman hindi aamin ang kanyang kasalanan hanggat hindi ipakita sa kanya ng banal na Espiritu ang kanyang mga kasalanan. Ang tao po ay hindi yan magsisisi sa kanyang mga kasalanan, hindi niya aaminin ang kanyang mga kasalanan hanggat hindi siya binabagabag ng banal na Espiritu. It is only and only then that the sinner will admit his sins, confess it to God, and repent. He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Verse 9, of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. Verse 12, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Verse 13, our text, nevertheless, when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. What a privilege. Kaya,
mapalad ang isang tao na ang Banal Espiritu ay nasa kanya na. Mapalad ang isang tao na ang Banal Espiritu ay nananahan sa kanya. Mapalad ang isang iglesia na pinananahanan ng banal na Espiritu sapagkat may mag-guide sa kanila into all truth. At alam mo naman natin mga kapatid na ang church na itinergis Christ, the church, the ecclesia, the assembly, the congregation of Jesus Christ or of God is the temple of the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay nasa kanila, tumitira, nananahan sa kanila. Ganon din po ang isang tao na naipanganak sa Espiritu, born of the Spirit. Ang taong nakaranas ng regeneration or the new birth ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ngayon, paano niya malalaman na ang Espiritu Santo ay nasa kanya at siya pinananahanan ng banal Espiritu? Ayan, ginaguide siya into all truth. You see? Yan ang product, yan ang result. Iga-guide siya into all truth. At yan ay patotoo na yung taong yon na ginaguide ng Holy Spirit into all truth ay talagang anak ng Diyos. He will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatever he shall hear, that shall he speak. No more, no less. Katulad din Jesus Christ, kung anong sinabi ng Father sa kanya, kung anong narinig niya sa Father, yun din mismo ang kanyang itinuro. No more, no less. The same. Kaya pagdating o nung dumating ang Holy Spirit, yun din po ang sasabihin. Yun din po ang ituturo ng Holy Spirit. Kung ano tinuro ng Father sa anak, yun din ang tinuro ng anak sa mga churches, sa mga lagad, at yun din po itinuro at patuloy na itinuturo ng Holy Spirit. Kaya dapat parehas ang itinuturo. Parehas ang doktrina, parehas ang paniniwala, hindi po dapat nagkakaiba-iba. Maliwanag po yun, mga kapatid. He will show you things to come. Yan ang maganda po dito. Alright, let's talk about the indwelling spirit. Yung pinananahanan ng banal na espiritu sapagkat that is the mark of salvation. Isa sa mga patunay at palatanda ng isang taong ay saved, pinananahanan siya ng banal na espiritu. Kasi nga, nakaranas ng kapanganakang muli, born of the Spirit. Yan. Kaya ang unang katotohanan na makikita natin na ang every true believer has the Spirit of God. That's the good news. Because if any man does not have the Spirit of God, he is none of Christ. He doesn't belong to Christ. I want you to read Romans chapter 8 verse 9. Romans chapter 8 verse 9, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos na siyang katotohanan. In verse 9 of Romans chapter 8, follow me, and I read, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit." Yan. You see, pag ang tao na born of the Spirit, hindi na siya sa flesh. Hindi na siya dapat mabuhay sa laman. Now, alam naman natin, ay paliwanag na natin na yung flesh dito, hindi yan tumutukoy sa katawan lupa, kundi yan ay tumutukoy sa sinful nature ng tao, the Adamic nature, the old man, the carnal man, na merong carnal mind that is enmity against God. Ito yung makasalanang likas, makasalanang kalalagayan ng tao na kung tawagin ay flesh. At dyan sa flesh, sabi ni Paul, dwells no good thing. Itong flesh, laging kontra yan sa Diyos. It's always hostile towards God. It will never conform to God. So ang tao, born of the Spirit, or born in the flesh, ganyan ang kanyang buhay. Sa pangkahalatan ng kanyang buhay, palagi siyang kontra sa Diyos, malayo sa Diyos, taliwas sa Diyos, at hindi siya susunod sa Diyos. Yung landas na tinatahak niya, palayo sa Diyos. Yun yung natural man in the flesh. Now, pag ang tao po nakaranas ng spiritual birth, hindi na siya sa flesh. Meaning, hindi na dapat na namamayani, nagahari ang laman.
kundi ang Espiritu na. Oh. Sabi ho diyan, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If, may if eh. May pasubali, if so be that the Spirit of God dwell in you. Yan. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of Christ's. He doesn't belong to Christ. And therefore, he is not a true believer. He is not a true Christian. He is an unregenerate person. Hindi siya saved. Every true believer has the Spirit. So that's the truth na dapat nating maintindihan. No? At ito po ay hindi po external change. Hindi po ito outward change. It is internal dwelling. Panloob. Secondly, the Spirit is the Spirit of truth. That's what Jesus said. Going back to our text in John chapter 16, verse 13, now the Spirit of truth. Jesus called the Holy Spirit as the Spirit of truth. Espiritu ng katotohanan. Notice, hindi po siya kailanman espiritu ng error. Hindi rin po siya espiritu ng kasinungalingan. Siya espiritu ng katotohanan. At hindi rin po siya neutral. Lagi siyang panig sa truth. Hindi siya gumigitna. Hindi rin po siya indifferent sa truth. Nakatulad ng marami sa mga tao ngayon, napaka-indifferent nila sa truth. Ayaw nila sa truth. They despise, they repudiate, they reject the truth, but not so with the Holy Spirit. He is the Spirit of truth. Kita niyo pagka isang tao, pinanahan ng Banal Espiritu, di mabubuhay siya sa truth. Di ba aayos ang buhay niya? Lagi siya nasa tama, lagi siyang nasa truth. Bakit? May nagagabay sa kanya sa truth. Di ba ang ganda ng ganung buhay, ano? May nag-guide sa iyo, may nagtuturo sa iyo ng tama, ng katotohanan. Yan ay kung ang Banal Espiritu nasa iyo na, nananahan na sa iyo. Pangatlo, dahil dyan, ang Holy Spirit po ay nagpo-produce ng love for truth. Dahil ang bawat mananampalataya ay pinananahanan ng Banal Espiritu, at ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan sa makatwid. Ang Banal Espiritu po ay lumilikha sa puso ng isang tao ng pag-ibig sa katotohanan. Mark that, pag-ibig sa katotohanan. Kung saan ang Banal na Espiritu ay nananahan, ang katotohanan wini-welcome. Ang katotohanan ay iniibig. Ang katotohanan ay pinupursu, hinahanap, inaalam, inaari, inaangkin. Yan ang taong pinananahanan ng banal na Espiritu na palatandaan ng tunay na kaligtasan. Pangalawa, ito po ang promise. Kapag ka pinananahanan, nagdidwell ang Holy Spirit sa kanya, ito ang promise. He will guide him into all truth. He will guide you into all truth. That's what Jesus said. And this is certain. Tiyak po yan. And this is divine. This is effectual. Actual. Na mangyayari at nangyayari. Tumatalab talaga yung katotohanan sa kanyang puso at buhay. Hindi po sinabi rito, He might guide you into all truth, kundi ang sabi rito, He will. That's certain. That's definite. Sigurado po yan. He will guide you into all truth. Kaya pagka ang isang tao hindi nakarating sa katotohanan, walang nag-guide sa kanya. Di ba? Kaya paano sasabihin, save nga, Christian nga, hindi na maalam yung katotohanan. Hindi nga nakakaabot sa katotohanan. Ba't di alam ang katotohanan? Baka walang nag-guide. At kaya walang nag-guide, walang Holy Spirit sa kanya. At kaya naman wala ang Holy Spirit sa kanya kasi nga hindi pa niya na-experience na may panganak sa Espiritu. Tama?
Napakaliwanag ng turo ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, isa pa ang pansinin natin mga kapatid. Iga-guide saan? Into truth. No. Into all truth. Hindi po partial, hindi some, all truth. It does not mean, however, instant perfect knowledge. We do admit that. Hindi naman agad-agad na perfect agad ang kaalaman, kumpleto agad ang kaalaman. Hindi. Kundi true, reliable, God-given understanding. That's what Christ is saying here. And another thing that I want you to notice is the nature of this guidance. The Spirit illumines Scripture. Kasi kung tatanungin natin, how does the Holy Spirit guide into all truth? Siyempre, para maintindihan, para malaman ang katotohanan, binibigyan niya ng kaliwanagan. Yung illumination. He illumines Scripture. And not only that, He applies the truth of the Scripture and He corrects error. Tinatama niya ang mali. Siyempre, pag nalaman mo ang katotohanan, malalaman mo kung ano yung mali. Di ba? At yung mali, tinatama. Tama? Katulad din po yan ng isang teacher na nag-guide sa kanyang mga estudyante. May guro na nag-guide step by step, patiently, and consistently. Yang Spirit, teacher po yan eh. Tagapagturo. Basahin natin ang chapter 14 naman ng John. In John chapter 14, patungkol din po, pa rin po ito sa Holy Spirit na binanggit ni Jesus Christ. In John chapter 14, in verse number 26, look at this. But the Comforter, di ba? Parehas din yon sa John 16:13. Especially in verse 7, Comforter. Dito, Comforter din. May nagko-comfort. Parakletos in the Greek word. One who comes alongside. Pagka in danger ka, in need ka, someone comes alongside with you, and that's the Holy Spirit, the Comforter. But the Comforter, who is the Holy Ghost or Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you in all things. Kaya ang Holy Spirit, teacher. He will teach you in all things, and bring all things to your remembrance, whatever I have said or whatever I have taught unto you. Kaya teacher siya eh. So the Spirit leads the believer as a teacher from light to greater light. From one light to another, from one light to a greater light, lalong lumiliwanag, papaliwanag ng papaliwanag, at lalong lumiliwanag. Yan ang benepisyo ng isang taong pinananahanan ng Holy Spirit. Daig pamiral ko. Lumiliwanag ang buhay. See? Now, wala itong contradiction sa truth. Kasi we must be clear doctrinally. Walang contradiction. Pag ang banal na Espiritu nagturo ng truth, walang contradiction yan. Walang confusion. Hindi po siya spirit of confusion. Hindi rin po siya spirit of error. Aliwanag, siya po ay tinawag na spirit of truth. Pagka may truth, walang error. Walang confusion. Because, una sa lahat mga kapatid, the Spirit never teaches error. Hindi po siya nagtuturo ng kamalian, ng maling aral, maling doktrina. Hindi ho eh. God is not confused. God is not contradictory. He is not the author of confusion. At yan ay maliwanag na bababasa natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Let's go to 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Chapter 14 verse 33, the Bible tells us, for God is not the author of confusion, but of peace,
as in all churches of the saints. So that's the first thing na dapat nating maintindihan. The Spirit never teaches error. Secondly, growth is not movement from error to error. That can't be. It is movement from limited understanding to fuller understanding of the truth. Gradually. Dahan-dahan, paunti-unti. Pero nakakaabot sa kaliwanagan ng katotohanan. Hindi sa kalituhan. Hindi yung lalo pang nalito, lalo pang naguluhan. Hindi po ganun yun. Hindi ganun ang Holy Spirit. Mali po yun. At pangatlo, the direction is always toward the truth. Hindi sa error, hindi sa kamalian. Tanda natin yan. The direction is always toward truth. Ang true believer, maaari, sabihin natin, we admit that, may lack depth. A true believer, true believer siya, yes. A true believer may lack clarity sa umpisa, but he will not settle in falsehood. He will not settle in falsehood, in error. He will not resist truth kapag yan ay maliwanag na ipinakita sa kanya. Na mayroong common objections kasi na nire-raise ang iba at kino-consider. Kasi ito yung karaniwang itinuturo na mali. No? Sabi nila, ang isang tao daw na nagsasabing siya'y Christian, na tumanggap kay Jesus Christ, pinapasok niya sa kanyang puso, nanampalataya kay Jesus Christ, naniniwala sa gospel, sa death, burial, resurrection of Jesus Christ. Maaring siya ay maging inconsistent o kaya siya daw ay meron confused views sa ilang mga teaching sa Bible, sa ilang mga katotohanan, lalo na pagdating sa salvation. Sabi nila, maaring nire-resist niyan doctrines tulad ng election o doctrines of grace. And yet, listen to this, and yet still truly trust Christ. Kaya save pa rin yun. Marami po sa mga nag-hold sa Arminian views may still be truly saved by grace through faith in Christ, though inconsistently. Yun daw ang sabi nila. Kaya hindi sila niwala na lahat ng mga Arminians ay hindi saved. Meron ding mga Arminians na hindi saved kahit hindi po perfect, kahit na hindi po clear ang kanilang pagkakaintindi sa doctrine of salvation, lalo na sa doctrines of grace. Otherwise, sabi nila, it can lead to this unintended conclusion. And what is that? Unless a person's theology is fully correct, he cannot be saved. We're not teaching that. As a matter of fact, that is not the issue. We're not talking about perfect theology. We're not talking about perfect understanding or full understanding of theology. That's not the point. We are not telling people, let me clarify this mga kapatid, we are not teaching na pag ang isang tao ay hindi naniwala sa doctrines of grace, hindi siya saved. And I want that to be categorically stated and understood. We're not teaching that. Right? What we're teaching is this. And this is our doctrinal statement. And I want you to listen very carefully. This is our doctrinal statement. A truly saved person may struggle with truth for a time, but he will not finally and persistently reject the truth when it is clearly revealed to him. God brings His people into submission to the truth. A man who claims salvation, yet rejects the truth of salvation and refuses correction,
he has no solid biblical ground to claim he is saved. It is not ignorance alone that damns, but the rejection of truth. Where God saves, He gives not only light to the mind, but a love for the truth. And though a believer may stumble in understanding, he will not persist in resisting the truth once it is shown to him from the Word of God. That is our doctrinal belief. English po, no? Sana naintindihan niyo po. Sana naunawaan niyo po. Kung talagang pala Espiritu nasa iyo, maunawa mo yan. Paunawa sa iyo yan. Diba? Now, inaamin naman natin mga kapatid na sa Bible tayo, biblical ha, may mga example na hindi pa complete yung kanilang understanding sa ibang mga katotohanan sa mga aral ni Kristo. For example, yung thief on the cross. At yan, mababasa natin sa Luke chapter 23 verse 42. Limited lang kanyang knowledge. Wala siyang systematic theology. Ang alam lang niya, mga kapatid, na si Kristo, nakasama niya roon, siya'y hari. Kasi niwala siya, may kaharian si Kristo. Kasi sabi niya Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Oh, paano niya nalamang si Jesus Christ may kaharian? At kung may kaharian, di hari. You see? Ni-reveal na ho yan sa kanya ng Holy Spirit. Bagamat hindi naman natin mababasa doon, pero alam natin yan sa iba pang mga passages of the Scriptures. Siya'y nanalig na si Jesus Christ ay King. Kanya isinalig ang kanyang pananampalataya kay Jesus Christ na dying na rin on that time. Siya dying, si Jesus Christ dying. Pero can you just imagine, nakakita siya ng hope sa isang dying man? Nakakita siya ng hope. Kaya nga siya humiling, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong karya. At napakaganda naman ng promise ni Jesus Christ ngayon din. Kakasamahin kita sa paraiso. You see that? At doon, isinalig niya ang kanyang hope, trust kay Jesus Christ. Kung kaya't masasabi natin, he was saved. When he died, tiyak na nakasama niya si Jesus Christ sa paradise. Yan namatay at namatay yun. Hindi niya alam yung doctrines of grace at iba pang mga mahalagang teachings. Di ba? Basta ang alam niya, saved siya. Alam niya na si Jesus Christ ang kanyang Lord and Savior and King. Naintindihan natin yan? Meron pa, mga disciples, yung mismong mga alagad ni Jesus Christ, before na si Jesus Christ ay na-resurrect, nawindang sila Hindi nila naintindihan about the resurrection of Jesus Christ. They misunderstood many doctrines. And yet, they truly followed Christ. For example, in Matthew chapter 13, mga kapatid, Matthew chapter 13 in verse 23, nung ang Panginoon Kristo nagtuturo about parables, ang daming parables yan in chapter 13, I think 6 or 7 parables, tinuro Jesus Christ, nag-request sila in verse 33, sabi nila, explain to us the parable of the tares of the field. You see, ibig sabihin, hindi pa nila naintindihan. Pero buti na lang may nagturo at ipinaliwanag naman sa kanila ni Jesus Christ. Salamat na lang, kasama nila si Jesus Christ. Di ba na maliwanag yan? Meron pa silang hindi naintindihan, naunawaan. Pero ang napansin ko rito mga kapatid, willing sila na magpaturo. Willing silang malaman kung ano yung katotohanan. Hindi sarado. Hindi nire-reject matapos ituro. At hindi pinaniniwalaan. You see? Isa pang halimbawa, yung 2 disciples on the road to Emmaus. Nagtatalo silang dalawa ron Katatapos lang mabuhay na maguli ni Jesus Christ. At nalilito sila kung totoo nga yung balita na yung patay nabuhay. Balitang-balita yon. Trending, marites. Wala naman nakakita ng bangkay.
o walang nakakita sa katawan ni Jesus Christ. Pero wala naman doon sa tomb. Empty yung tomb. So nalilito sila, totoo kaya na nabuhay ang ating Panginoon? Totoo kaya yung patay na, nabuhay na maguli? Eh habang sila naglalakad, nag-uusap, tatalo, dumating ang Panginoon, hindi nila namalayan o hindi nila na-recognize Jesus Christ. Lumitaw sa kanilang kalagitnaan at sabi ng Panginoon, anong ganap? Anong pinag-uusapan nyo? Basahin nga ating kwento, makichismis tayo. John chapter 13. John chapter 13. Tingnan niyo po sa talatang 7. I'm sorry. No. It's not John chapter 13. But Luke chapter 24. Mamaya na yung John 13:7. Diyan lang yan muna. Punta muna tayo doon sa Luke chapter 24. Okay. Overlap ko yung pagkakasunod-sunod ng kwento. Alright. Anyway, let's go to Luke chapter 24, please. Look at this. In verse 25, nirebuke sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, then He said unto them, "Oh, foolish ones!" Sa King James ay, fools! Tinawag sila ng Panginoong Jesus na fools. And of slow of heart to believe all that the prophets have spoken. You see, ano ibig sabihin niya? Hindi nila naintindihan. Kulang ang kanilang pagkaunawa, pagkaalam sa lahat ng sinalita ng mga propeta. Verse 26, ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Nandun naman yan, tinuro naman yan. Hindi niya intindihan. So pinaliwanag ulit ni Jesus Christ. Yun ang maganda, may nagturo. Tingnan niyo sa verse 27. And beginning at Moses, doon sila sinimula ni Jesus Christ. And all the prophets, major prophets, minor prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Napakapalad nila, may guru sila na nagturo sa kanila. Kita mo, ang haba niyan. Bible conference na nangyari dyan. Mantakin mo buong scripture. Pinaliwanag ni Jesus Christ. So ano nangyari? After that, verse 32, paigsin na natin. And they said one to another, did not our heart burn within us while He talked with us along the way, and while He opened to us the scriptures? Doon pa lang nila na-realize, doon pa lang nila naintindihan na yung kausap nila, yun na po yung Mesaya na ipinako sa krus, inilibing, na buhay na maguli. Bilang katuparan ng mga inihula sa banal na kasulatan. Finally, naintindihan nila. You see, hindi nila ni-reject, hindi nila ni-refuse, tinanggap nila ang katotohanan, ang salita. So yan po, pakita mga kapatid na sa umpisa hindi nila naintindihan, naunawaan. Ganon din naman, punta tayo John 13 verse 7. May ginawa kasi si Jesus Christ doon eh. At sabing Jesus Christ sa kanila, itong ginagawa ko ay hindi nyo maunawa, naintindihan. But later on, maintindihan nyo rin. John chapter 13 verse 7. In John chapter 13 verse 7, Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now. For a moment, for the meantime, hindi nila maintindihan. But thou shalt know hereafter. Yun ang importante. Maunawaan din pagkatapos. You see? Kaya hindi natin sinasabi, kailangan perfect theology agad. Kailangan perfect understanding. Hindi. Dahan-dahan din minsan gradually. Ang point natin mga kapatid, pag itinuro, maunawaan, maintindihan, at pag naintindihan, tatanggapin at paniniwalaan. Hindi i-reject.
At hindi sabi, ay teka muna, kung hindi ko maunawaan yan, hindi ko muna matatanggap yan. What? Kung nasa iyong spirit of truth, maunawaan mo yan. Paliliwanag sa iyo yan eh. Bubuksan ka niya eh. You see? Hindi yung mamimili. Sa iyo, tama yan. Sa akin hindi. Bahala ka dyan, bahala din ako sa Panginoon. Selective. Oh? Ano yung selective? Mamimili ka kung gusto mong paniwalaan at yung ayaw mong paniwalaan, hindi mong paniniwala. Kahit yun ang turo ni Jesus Christ, turo ng Banal Espiritu yan. Aba, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba tagasunod ni Kristo? Mamimili. Kung okay sa kanya, tanggap niya. Pag hindi okay, ay hindi ko tanggapin niya. Aral ni Kristo yan eh. Hindi mo tatanggapin. Diba mga kapatid, napakaliwanag. Balik tayo doon sa ating teksto. Mismo ang Panginoon Kristo, sinabi niya, John 16, verse 13, verse 12, 16:12 ng John. Sabi ng Panginoon, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. You see? Hindi pa nila kaya. Kumbaga, sanggol pa, hindi mo pwedeng pakainin agad ng karne. Dahan-dahan lang, gatas muna. Habang lumalaki, introduce mo na solid food. Pag adult na, yun na, pwede na. Karne na. You see? Hindi agad yan maintindihan. Alam natin yan, naintindihan natin yan, mga kapatid, tanggap natin yan. Pero pagka dumating na ang Spirit of Truth sa verse 13, at i-guide na sila into all truth, tatanggapin hindi. Tatanggapin hindi. Paano kung hindi? Itinakwil. Ano masasabi nyo doon? May reason ba para hindi paniwalaan? May reason ba para hindi tanggapin? Ang truth, walang dahilan. Yun yung sinasabi natin, walang dahilan pagka itinuro na ang katotohanan na hindi tanggapin. Maliwanag po, mga kapatid. Maski si Apollos, isa pang illustration. Si Apollos sa Acts, alagad din ho yan ng Panginoon. Pero may mga bagay pa siyang hindi naintindihan. Kaya pinaliwanag sa kanya ni Aquila and Priscilla. Basahin natin yung Acts chapter 18. In Acts chapter 18, verse number 24. Acts 18:24. Ito ano na ito? Mighty in the scripture na ito. May alam na ho to si Apollos. Kaya lang hindi pa complete. Hindi pa perfect. Yeah. Kung ba hindi perfect, di saved? Hindi. Hindi tayo nagtuturo ng ganun. Kailangan perfect. Agad. Hindi ganun. Mali po yun. Tingnan niyo po, sabi ko rito, Acts 18:24. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures. Labang ka? Mighty in the scriptures yan. Came to Ephesus. This man was instructed in the way of, instructed pa siya, in the way of the Lord. And being fervent in the Spirit, he spoke and taught diligently the things of the Lord. Kung ano lang yung alam niya. Nagtuturo na siya Pero, knowing only the baptism of John. 26. And he began to speak boldly in the synagogue, whom, when Aquila and Priscilla, mag-asawa po yan, had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. May nagturo. Sila, si Aquila and Priscilla, ang ginamit ng Holy Spirit. Yung yung kulang kay Apollos, in-expound nila the way of God more perfectly. Ano nangyari? Ni-reject ba ni Apollos? Wala ko sinabi. Wala din sinabing tinanggap niya. Pero malamang yan. Tinanggap niya. Dahil ang spirito ng katotohanan ay nasa kanya. Kaya mas lalo siyang naging bold in preaching the gospel and the word of God. So yan po mga kapatid. Yan po ang ating sinasabi. Ng tunay na saved, maaaring mag-struggle siya sa umpisa, sa truth for a time,
but He will not finally and persistently reject the truth when it is clearly revealed to Him. Because God brings His people into submission to the truth, proving that they are God's children. And so we find here the evidences of the Spirit's guidance. Number one, increasing clarity in the gospel. Yan ang isa sa mga ebidensya. Ang mananampalataya, tunay na mananampalataya, unti-unti lumalago yan sa kaunawaan. Lumalago yan sa pagkaunawa. Lumalago siya sa pagkaunawa ng grace. Lumalago siya sa pagkaunawa ng Christ's work. Lumalago siya sa pagkaunawa sa God's sovereignty. Now talking about God's grace, the doctrines of grace best explains salvation by grace. The doctrines of grace best explains Christ's redemptive work. The doctrines of grace best explains God's sovereignty in salvation. Kaya pag tinuro po yan sa isang tunay na nakaranas ng regeneration, maunawaan niya yan. That's the point. Secondly, there is an increasing submission to truth. Not just learning, but obeying and submitting to the truth. There is also increasing discernment. Nalalaman niya kung ano yung tama at nalalaman niya kung ano yung halos tama. O nalalaman niya kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kung ano yung katotohanan at kung ano yung kasinungalingan. Meron siyang increasing discernment. In Hebrews chapter 5, verse 14, the Bible says, turn your Bibles to Hebrews chapter 5, verse 14. Hebrews 5:14. But solid food belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised, notice this, to discern both good and evil. Increasing discernment, nadi-discern niya na. Habang lumalago sa pagkaunawa, sa katotohanan, unti-unti niyang naintindihan, ito pala yung tama, ito pala yung mali. So may increasing in the knowledge of God, increasing in the knowledge of Jesus Christ. Again, una, increasing clarity in the gospel. Lalong naintindihan kung ano yung true, pure gospel. Hindi yung gospel ng Arminians, polluted gospel. Another gospel, perverted gospel. Kaya yan, sinasabi natin yan. Kasi nga, naintindihan natin, naliwanagan tayo. Amen? Deserving natin ng amen yan. Deserving ng amen yan. Kaya yan ang sinasabi natin mga kapatid, bakit ang Arminianism mali. Bakit yung gospel ng Arminians mali. Naliwanagan tayo nung naunawaan natin yung doctrines of grace eh. Di ba? Pangalawa, increasing submission to truth. Nagpasakop tayo, tinanggap natin. Kasi yun ang tama eh. Yun ang katotohanan. Pangatlo, increasing discernment. Kaya nire-reject natin ang Arminianism. Kasi nga error yan. Mali yan eh. Yan talaga ang doktrina ni Satanas dahil kasinungalingan yan. Hindi ang katotohanan. Na-recognize natin yung truth. At pang-apat, increasing love for sound doctrine. Ang truth becomes precious. Ang truth ay naging necessary na sa atin. At ang truth ay naging non-negotiable. Take it or leave it. At yung mga ayaw sa truth, bahala sila. Tandaan niyo mga kapatid, ang truth na meant only for Christ's sheep, the goats will never accept it. Truth meant only for Christ's sheep,
the goats will never accept it. They will despise, reject, and repudiate it. Kaya huwag natin ipilit. Hindi yan para sa kanila. Hanapin natin yung sheep talaga ng Panginoon. Kaya nga sa mga Bible conferences, sinahanap natin ang mga sheep ng Panginoon. Kaya tayo nagtuturo ng truth. At kung sino yung tatanggap ng truth, yun maaari ang sheep ng Panginoon. So may warning. Doon sa mga nagre-resist ng truth, you must draw the line clearly. Tanda natin mga kapatid, persistent rejection contradicts this promise. Kapag ang isang tao, nakikinig siya ng truth clearly, pinakita sa kanya ng maliwanag from the scriptures, and yet rejects it, then this is not spirit guidance. Pangalawa, the spirit leads toward truth, not away from truth. Ang isang tao who consistently resists, who consistently refuses correction, and still clings to error, that shows evidence, mga kapatid, that he has another spirit. The Spirit of Christ is not in him. O kaya, no true work at all in him. Ibig sabihin, hindi talaga nakaranas ng regeneration. Hindi siya na born of the Spirit. Kaya, having heard this truth, mga kapatid, muli, kulang ang preaching, kulang ang mensahe ito kung walang heart searching, kung walang personal application. Apply natin ang ating narinig. Magtatanong ako ng mga personal at mataimtim na mga katanungan, and listen very carefully. First, are you guided? Are you being guided by the Spirit? Are you being guided by the Spirit of God? Tanungin mo sarili mo, am I growing in truth? Am I understanding more clearly? Habang ikaw ay lumalago o habang ikaw ay tumatanda bilang Kristiyano, masasabi mo bang talagang lumiliwanag na ng lumiliwanag na ng lumiliwanag ang iyong pagkaunawa sa mga aral at salita ng Diyos? Habang tumatagal ka. So, are you being guided by the Holy Spirit? Pangalawa, how do you respond to correction? Pag ikaw ay nagkamali at may nakapansin ng iyong pagkakamali at tinatangka niyang itama ka, how do you respond to correction? Kapag pinakita sa iyo yung katotohanan about you, about yourself, do you receive it? With all humility of mind, or do you resist it? Nagagalit, masama loob, ayaw tanggapin ang kamalian. You know what? It takes humility for a person to accept that he is wrong. It takes humility. Oh, may God humbles us always. Every day. Sana'y palagi tayong papagpakumbabain ng Diyos. And God has various ways and means para gawin niya yun. Kaya, be prepared. Sometimes, hindi lang ikaw papakumbabain ng Diyos, hihiyain ka niya. At kailangan mong maranasan na mapahiya ka para matanggal ang kayabangan. Gagawin ng Diyos yan. Matuto lang tayong magpakumbaba sa Kanya. So how do you receive correction? How do you respond to correction? Thirdly, is there progress in your Christian life? No, I'm not talking about perfection. I'm not asking you, are you perfect? Not perfection, but
progress in understanding, progress in submission. Finally, do you love sound doctrine? Do you love sound doctrine more over time? Or you're less interested? O kaya more resistant, hostile, rebel, hard-hearted, hard-headed? Now let me speak plainly, mga kapatid. At sa inyo, ng mga nariyan, sa mga kaibigan natin, maaaring i-claim mo na nasa iyong spirit. Maaaring i-claim mo na ikaw ay saved. Maaaring i-claim mo na meron kang salvation. But if you do not grow in truth, if you do not receive correction, but if you do not love doctrine, then there is the clear evidence that the Spirit of God is not guiding you. And the reason why the Spirit of God is not guiding you, because you are none of Christ. You don't belong to Christ. And so, if you see confusion, if you see resistance, if you lack understanding, do not excuse yourself. Don't make excuse, but rather recognize that you need the Spirit of God. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Sapagat kung wala ang Espiritu ng Diyos, maliwanag ang sinabi ng Bible, you don't belong to Jesus Christ. Only those who belong to Jesus Christ have the Spirit of God guiding them, leading them. And so, I urge you, I appeal to you, you cry to God, go to God, kneel before Him, ask Him, Lord, give me your Spirit, open my eyes, lead me into your truth. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, hindi po iniiwan ng Banal na Espiritu ang santao sa ere, sa kawalan, sa confusion, o kaya sa dilim. Siya'y nagbibigay ng ilaw, siya'y nagbibigay ng liwanag, siya'y nagpapalago ng liwanag, at kanyang pinatatatag ang kaluluwa sa katotohanan. Ganyan ang taong pinananahanan ng Banal na Espiritu. Ang tunay na ligtas ay hindi po nananatili sa kalituhan. Siya ay ginagabayan ng Espiritu Santo patungo sa katotohanan. Hindi po ibig sabihin ay alam na niya ang lahat. Hindi po. Pero malinaw ang direksyon. Siya'y papunta sa katotohanan. Hindi palayo sa katotohanan. Kung wala pong ganyang gabay o paggabay, dapat natin tanungin, nasa iyo nga ba ang Espiritu ng Diyos? Kahabagang kanawa ng Diyos. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating pong mga puso, tayo po ay lumuhod at manalangin. Panginoon naming Diyos, banal, makapangyarihan, kataas-taasan sa lahat, napakinggan namin ang mahalaga at maliwanag niyong mensahe sa amin. Salamat sa katuruan ito, salamat sa aral na ito, Panginoon. Na napakapalad namin, Panginoong Diyos, na ito'y inihatid niyo sa amin at naniniwala kami galing po ito sa banal na Espiritu. Lalo pong tumitibay ang aming paniniwala na ang iglesyang ito'y pinananahanan ng inyong Espiritu. At kami ay ginagabayan sa katotohanan. Napaka mapangsiyasat, napaka mataimtim ang mensahe. Ganyan nga po, Panginoong Diyos, ang nais naming mapakinggan. Mensaheng sisiyasat, susuri ng aming mga budhi, ng aming mga puso't kaluluwa, para alamin ang katotohanan at hindi kami mabuhay sa kasinungalingan, pandaraya at panlilinlang.
Dalangin namin, Panginoong Diyos, pakita niyo sa amin ang tunay naming anyo, tunay naming kalalagayan in the light of the Holy Scriptures at ayon po sa guidance ng Holy Spirit. Pakita niyo sa amin kung ano ba talaga ang totoo sa amin at kung ano ang hindi. Harapin namin yan. Alamin namin kung ano ang tama at katotohanan. Itama namin ang aming mga kakamalian. Ituwid namin ang aming mga kalikuan. Tulungan niyo kami makapag-conform sa mga aral po ninyo at sa image ng Panginoon Kristo. Maging totoo kami sa aming mga sinasabi, kapahayagan at paniniwala. Maging makatotohanan nawa ang Panginoon Kristo sa aming mga buhay. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoong Diyos. Bigyan niyo kami ng puso na talagang umiibig sa katotohanan at handang tanggapin ang kamalian kapag ka ang katotohanan ay nakaturo sa amin o laban sa amin. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na maliwanagan pa kami. Ang mga salita niyo po maging gabay namin sa landas ng aming buhay habang kami narito sa lupa. Gumagawa ng iyong kalooban, sumusunod sa iyong mga kautusan. At ipinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na hanggang ngayon hiwalay pa kay Kristo Jesus. Hanggang ngayon nasa kadiliman pa. Hanggang ngayon ay hindi pa nakakakilala sa inyo at sa inyong anak na si Yesu Kristo. Maawa kayo sa kanila, buksan niyo ang kanilang mga mata, makita nilang kagandahan ng Panginoon Kristo at ang kapangitan ng sanlibutang ito at ang kasagwaan ng kasalanan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sila rin ay maliwanagan. Ilapit niyo sila sa inyong anak na si Yesu Kristo upang makamtan nila ang kanyang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Panalangin namin na sila rin yung kaawaan at ililigtas. Ang aming mga anak, ang aming mga magulang, mga kapatid, ganun din ang mga asawa na hindi pa ligtas, Panginoong Diyos. Mahabag kayo sa kanila. At pagpalain niyo po ang church na ito, patuloy niyo kami preserve in the purity of doctrines and morals. Patuloy niyo po kaming tuturuan pa at ang mga katotohanan ito ay may pamumuhay namin at mababago ang aming mga buhay at naayon sa larawan at wangis ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos, sa lahat ng kabutihan sa amin sa nakalipas na isang linggo. Maraming salamat sa katagumpayan na ipinagkaloob niyo po. Salamat sa lahat ng mga mabubuting bagay na tinanggap namin at pinangyari niyo sa aming buhay. Na-appreciate po namin ang lahat ng yan, pang napakabuti niyo sa amin. Dahil sa kabila ng yan, hindi pa rin kami tapat na sumusunod. Marami pa rin kaming mga pagsuway. Pero kayo po, Panginoong Diyos, kailanman di nagkulang sa amin. Mabiyaya pa rin kayo, Diyos. Kaya nga po, masasabi namin ang lahat ng kabutihan itong tinatamasa namin ay undeserving. Undeserving grace. Maraming salamat. Sana'y makaramdam kami ng kahihiyan at hanggat maaari, kung magagawa, gantihan namin ng kabutihan, ng lahat ng kabutihan ginagawa sa amin. Tulungan niyo kami makasunod palagi sa iyong kalooban. Sa inyong mga kamay, inabili namin ang aming mga sarili buhay. Patnubayan niyo po kami lagi at kawaan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, kahilingan, sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Sambahin pa rin natin ating Diyos, awitin po natin ang doxology sa puso. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
Opo muna mga kapatid, announcement. Sa Friday na, ang ating pinakahihintay na